Sana po ay panoorin ninyo itong video na aming inihanda tungkol sa darating na halalan. Napaka-importante po ng eleksyong ito kung kaya nais namin na mapanood nyo ang video para alam natin ang mga patakaran kung paano boboto at kung paano babantayan yung ating boto. Kailangan po na magpartisipa lahat tayo sa 2010 elections. Para sa nalalapit na eleksyon, ay dapat alam na natin kung saang clustered precinct tayo nabibilang. At sa araw mismo ng botohan, pinakamabuting nasa nakatalagang clustered precinct na tayo, dala ang voter's ID o kopya ng voter's registration form. Maaari ring dalhin ang anumang valid ID na mayroon tayo. Mainam din na sa pagpunta ng presinto ay dala-dala ang listahan ng mga napiling kandidato at party list na inyong iboboto. Sa nakatalagang presinto, pumunta sa Board of Election Inspector at ipakita ang voter's ID or registration form. Matapos ipresenta ang inyong ID ay i-check ng BEI kung ang iyong pangalan ay nasa voter's list na kaniyang hawak. Pagkatapos kayong pumirma, ay bibigyan ka ng chairman of BEI ng official ballot at felt tip pen. Ang balota ay halos kasing haba ng 3 short bond papers at sadyang napaka-sensitibo. Tandaan, ingatang di malukot, mabasa, madumihan at mapunit ang inyong balota. Sa pagpili ng kandidatong iboboto ay i-shade ang oblong na katapat ng napiling kandidato o party list. Tiyaking puno, ngunit hindi lagpas ang inyong pag-shade tulad nito. Tandaang hindi din dapat sumobra ang bilang ng pipiliing kandidato dahil ito ay hindi na babasahin ng makina. Halimbawa, ay 12 senador lamang at isang party list lamang ang maaaring iboto. Hindi pwedeng sumobra. At dahil sadyang sensitibo ang ating balota, dapat ay iwasang masulatan ang bahaging may barcode na pwedeng maging dahilan ng pag-reject ng makina dito. Pagkatapos ay nararapat na tignan muli ang inyong balota upang matiyak na naitimang mabuti ang hugis oblong na katapat ng inyong napiling kandidato o party list. Matapos ma-review ay isubong inyong balota sa PCOS o PCOS machine. Dapat ay hintayin ang kumpirmasyon ng makina kung ang inyong balota ay natanggap na. Kung ito ay natanggap na, maglalabas ang makina ng mensaheng tulad nito. Kung ito ay iniluwa ng makina, ito ay nangangahulugang may problema o rejected ang inyong balota. Kung magkaganon, ay dapat itanong sa BEI ang dahilan ng pagkaka-reject ng inyong balota. At kung ito ay dahil sa maling pag-shade, ay maaari mo itong ulitin. Tandaan, 2 beses mo lamang maaaring isubo ang balota sa makina. At kung sa pangalawang pagkakataon ay iniluwa ito ay ikukonsidera na bilang rejected ballot. Kapag nagkagayon, dala ito at i-report agad sa poll watcher na nakatalaga sa bawat presinto. Kung ito naman ay tinanggap na ng makina ay pwede nang ibalik sa BEI ang felt tip pen na ginamit at magpalagay ng indelible ink bilang palatandaan na kayo ay tapos nang bumoto. Maraming salamat po. Naway marami kayong natutunan sa aming Voters Education video. Kami po sa Bayan Muna ay muling nananawagan na sa darating na halalan iboto po natin ang ating mga maaasahan at mga nagdadala ng pagbabago at bantayan po natin ang ating mga boto. Isulong ang politika ng pagbabago. Isang paalala mula sa Bayan Muna Party List sa Turo Campo at Liza Masa.